Handa na ba kayo mga kababayan? Oo, palakpakan naman po natin. Palakpakan natin. So, handa na ba kayong palakpakan si VP Inday Sara? Ako po, personal, papalakpakan ko siya. Papalakpakan ko siya sa kanyang pahayag. Pero bago po yan, magandang araw po muna sa ating lahat. Mga kababayang nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa, nasa iba't ibang panig ng mundo, sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Maiksi lamang po ito, kaya hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Marami na pong nangyari sa usaping budget po ng Office of the Vice President. Budget po yan ng year 2025. Ano po? At napanood nyo naman po siguro ang mga yan. Pati nga po, banatan po sa social media sa pagitan po ni Vice President at ang ating mga kongresista. Ano? Grabe. Kung magbatuhan sila, talagang grabe. Sa unang pagdinig po sa Kongreso, kaugnay po ng budget po ng Office of the Vice President, ito po ang naging reklamo po ni VP Inday Sara. Panoorin natin. Kahit anong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ayan. Pera po ng taong bayan po yan. Oo, pera po ng taong bayan ang ipinopondo o ginagamit para sa mga budget ng bawat sangay ng gobyerno. Kaya karapatan din po ng mga taxpayers natin yan na malaman kung saan napunta ang kanilang mga buwis. At yan po ang mandato po ng Kongreso. Mandato na alamin o kaya busisihin ito. Dahil alam niyo mga kababayan, kung bigay lang ng bigay ng pondo itong Kongreso natin na hindi naman po na ipapaliwanag ng tama o maayos kung saan napupunta yan, sigurado, tiyak po, sila naman po ang mananagot sa taong bayan yan. Lalo't bilyon na po ang usapan po dito. Grabe talaga, bilyon. At hindi lang 1 bilyon 2 bilyon po ang pinag-uusapan po natin dito. Pero kahit pa maliit po yan, maliit na halaga po yan, ano po, karapatan pa rin ng mamamayan na malaman. Hindi po ba? Tingin ko wala naman pong politika dito eh. Ang usapan dito ay karapatan. Karapatang malaman kung saan ginastos ang perang galing sa pinagpawisan ng taong bayan. At tungkulin din po ng bawat ahensya ng gobyerno na ilahad o ipaliwanag ito para sa kaalaman ng mamamayan. Hindi po ba? Ituloy po natin yung video. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Ayun naman pala eh. Kaya naman pala nilang magtrabaho ng piso lamang ang budget eh. Tapos angal pa sila ng angal, hindi po ba? At inamin din ni VP Sara na maliit lang ang kanyang operasyon, ang kanyang opisina. Palakpakan po natin. Mga kababayan, palakpakan po natin ang Office of the Vice President. Iyan eh. Ang nakakaloka. Nakakaloka talaga yan, no? Ang nakakaloka po dito, umabot pa sa bangayan ng OVP at ng Kongreso ang usapin tungkol po dito sa budget na yan. Usaping hindi matapos-tapos. Tapos, ang ending naman pala kahit piso budget, kaya naman palang magtrabaho. Kita po ninyo? Nasa kamay na po ng Kongreso kung ano po ang magiging kapalaran ng budget ng ating Office of the Vice President na yan. Dakuhan lang po natin saglit ito pong post ni Harry Roque. Harry Roque na naman po. Ito po ang pahayag ni Harry Roque patungkol po sa respeto. VP Inday Sara Duterte should be accorded with the highest respect.
Maalam din pala si Attorney Roque sa salitang respeto, ano? Sana i-apply nyo naman po sa sarili po ninyo yan, Attorney Roque. Gusto nyong bigyan po ng mataas na respeto ang ating Vice President na si Sara Inday. Ano? Paano naman po yung mas mataas sa kanya? Si PBBM. Wala po bang karapatang bigyan ng mataas na respeto? Nagtatanong lamang po. Mga kababayan, paano kasi kung balahurain nitong si Attorney Roque, si PBBM at ang kanyang pamilya, ganun na lamang. Pagdating kay BP Sara, si Digong, kay Kibuloy, grabe. Bakit sila lang ba may karapatan na bigyan po ng mataas na respeto? Parang may mali, mga kababayan ko. Ito pa. Makabagong bayani daw si BP Inday. Patay! Paano na po yung mga makalumang bayani? Okay. Magulo para sa mga hindi nakakaintindi, pero maliwanag ang lahat para sa mga gising ang isip at dilat ang mata. Ano man ang inyong saloobin at reaksyon, malaya po kayo mga kababayan. Bukas po ang comment section para sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa susunod na video.